umaga po sa ating lahat. May energy na. Energy. Praise God. Alam ko ang aga nating nagising, pero alam nyo, ang Diyos ang magsusustain sa atin, di ba? Siya ang magbibigay ng lakas sa atin sa umagang ito. Hindi mawawala ng kabuluhan ang pagpunta nyo dito at pagbibigay ng oras, lalo tigit para sa ating Panginoon. Amen? Ang Diyos natin ay buhay. Amen? Siya'y namatay at muling nabuhay. Hallelujah. Ang sabi po sa kanyang mga salita, sa Romans 6:9, let me read this verse. For we know that Christ, having been raised from the dead, will die no more. Well, parang di kayo malungkot ha. Good news yun. Our God will die no more. Amen? Death no longer has dominion over Him. Walang kapangyarihan ng kamatayan, maging kamatayan sa ating Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah! Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay? Siya'y dakila, tunay na nakarapat-dapat siyang itanghal. Tumayo po tayong lahat at hayaan niyong magbasa muli ako ng isang verse sa Biblia. Ang sabi po dito, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilang magpasalamat. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pagpapasalamat magpakailanman. Dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Ang kadakilaan ng Diyos ay hindi natitigil. Amen. Simula noon, ngayon at bukas, ang kadakilaan ng Diyos ay mananatili. Amen. Masaya po ba kayo na ang ating Diyos ay hindi nanatiling patay, kundi na nabuhay muli para sa akin at para sa iyo? Kaya sa umagang ito, hindi tayo dito para lang malungkot, kundi tayo naririto dahil isi-celebrate natin because Jesus is alive. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's sing the song. Walang paglagyan ang aking saya sa tuwing naiisip na ako'y mahal kahit man nagkukulang man. Di nagmamaliwang iyong
saya habang buhay magdiriwang. Dahil sa pag-ibig mo, Jesus, ako ay sisigaw, ako ay sasayaw habang buhay magdiriwang. Dahil sa pag-ibig mo, Jesus, ako ay sisigaw, ako ay sasayaw habang buhay magdiriwang. Habang buhay magdiriwang, habang buhay magdiriwang. Dahil sa pag-ibig mong kapal, Jesus. Hallelujah! Oh, habang buhay namin pag-iniwang ngayong kasakitan. Kung ang puso'y di malinis, paano haharap sa'yo? Kung ang sala'y bibilangin, paano lalapit sa'yo? Ngunit doon sa Kalbaryo, kasalanan ay nilinis mo. Doon at iyong pag-ibig ang buong daigdig. Pag-ibig mo ay aming pagdiriwang, biyaya mo sa amin walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang aming kaligtasan. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang hari ng lahat. Bawat lahi ay aawin ang papuri sa iyo. Bawat lipi ay lalapit at sasamba sa ngalan mo. Jesus, doon sa Kalbaryo, kasalanan ay nilinis mo. Doon ang iyong pag-ibig ang buong daigdig. Pag-ibig mo ay aming pagdiriwang, biyaya mo sa amin walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang aming kaligtasan. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang hari. Pag-ibig mo ay aming pagdiriwang, biyaya mo sa amin walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang aming kaligtasan. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang ang hari. Pag-ibig mo ay aming pagdiriwang, biyaya mo sa amin walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang aming kaligtasan. Ikaw lang, 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 ikaw lang ang hari ng lahat. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Ito'y laging sariwa, araw-araw. Batid ng Diyos sa pangailangan natin.
Pwede bang sa mga oras na to, yung pagmamahal ng Diyos, given na yun eh. Hindi na natin yun kayang tumbasan. Pero ikaw kapatid, paano mo maipapakita, maisasalarawan, or mai-express ang iyong pagmamahal sa Panginoon sa umagang ito? Huwag nating hayaan na mawala ng kabuluhan ang kanyang ginawa 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi niya, it is finished. Ibig sabihin, lahat ng mga sakit, kanyang pinagaling, lahat ng mga frustrations natin, disappointments, problema, inako niya yung lahat. Nadayo'y dating mga broken, but now we are whole because of Jesus Christ. Na dati tayo ay nasa kadiliman, ngayon ay nasa kaliwanagan dahil sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, I encourage everyone to focus on Jesus right now. Paano natin i-express ang ating pagmamahal sa Panginoon? Tayo sumamba sa Kanya nang walang alinlangan sa umagang ito. At wag natin munang intindihin yung katabi. Ang pinaka-importante sa mga oras na to ay ang ating Panginoong Jesus. Come on, church. Oh, we worship you, Jesus. We love you, Jesus. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ang nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Panginoon, ang nais natin ay iyong presensya ngayong umaga. Ilis ka sa aming kalagitnaan, Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ang nawagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila
not of works, lest anyone should boast. Hallelujah. For it is by the grace of God we have been saved. We are all here today to celebrate the name of Jesus Christ. You are saved because of Him. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Jesus,
bayan ay hindi makakahigit sa iyong kapangyarihan. Tinapos mong lahat para sa amin, Panginoon. Ginawa mo kaming mga anak. Tinuring mo kaming mga minamahal mong anak. Lord, binigyan mo kami ng identity. Our identity in Christ. Ginawa mo kaming mga righteousness. Lord, yung righteousness of you, Panginoon. Yung righteousness mo, Panginoon, binigay mo sa amin, Panginoon. Oh, we love you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. Hallelujah. Hindi kami titigil magpuri at magpasalamat sa iyong mga kamanghamangang ginagawa at patuloy na gagawin at gagawin sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi natatapos dito, Panginoon, kundi ito'y mananatili habang kami nabubuhay. Habang buhay magdiriwang dahil sa kadakilaan mo, O Diyos. Habang buhay magdiriwang dahil sa iyong pagmamahal. Habang buhay na magdiriwang dahil sa iyong katapatan. Habang buhay na magdiriwang dahil ikaw ay ikaw. Ikaw ay ikaw. Ikaw ay ikaw. Maraming pong salamat. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, pagdakila, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo lahat. Amen. Dako na po tayo sa ating pong tithes and offering. Yan. Ngayong ipinagdiriwang po natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, inaalala po natin yung pinakadakilang handog. Ano po ba yung pinakadakilang handog? Yun po yung buhay ni Jesucristo. Amen? Ang kanyang buhay na ibinigay para po sa ating kaligtasan. Kaya habang po tayo ay nagbibigay ng ating mga ikapu at alay ngayong linggo ng pagkabuhay, naway magmumula po ito sa ating pusong puspos ng pasasalamat. Pasasalamat na ang ating Panginoon ay binayubay sa krus ng Kalbaryo para po iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang pagbibigay po ay hindi po ito utos lamang, kundi isang paraan po ng ating pong pagsamba, isang pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Panginoon. Amen? Ito rin ay isang tugon ng kagalakan sa magandang balita na si Jesus ay buhay. Amen. Yan. Kaya po tayo ay magbibigay sa ating Panginoon at patuloy ang kanyang pagkilo sa ating mga buhay. Hindi lamang po sa araw na to dahil inaalala po natin na si Jesus ay muling nabuhay, kundi sa bawat araw po ng ating buhay. Patuloy po ang kanyang pagkilo sa atin. Amen? Amen. Kaya ang sabi po dito sa 2 Korinto 9 verse 7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dahil napipilitan, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang loob na nagbibigay. Yan. Kaya tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat sa linggong ito, sa araw na ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Naginugunita po namin, Panginoon, kung paano mo kami iniligtas, kung paano ka binayubay sa krus ng Kalbaryo para po bayaran ang aming mga kasalanan. Dahil ganun mo kami kamahal, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang sakripisyo para sa amin, sa iyong pagbibigay ng buhay para sa amin, at sa iyong dakilang pagmamahal para sa amin. Bilang kapalit nito, Panginoon, patuloy na tingnan mo po ang puso po ng bawat isa sa amin pong pagbibigay ng amin pong ikapu at handog, Panginoon. Na wala pong ibang maitaas at wala pong ibang mapapurihan kundi ikaw lamang sa amin pong mga buhay. Salamat dahil alam po namin na araw-araw ang pagkilos mo sa aming buhay, Panginoon, ay gayon na lamang, Panginoon. At alam po namin na ang provision mo, Lord God, ay laging nag-uumapaw para sa amin, Panginoon. Kaya ikaw lamang po ang siyang madakila, maluwalhati, at mapapurihan sa aming pagbibigay ngayong pong araw na ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo Kapitulo 28, talata 16 hanggang 20. Mateo Kapitulo 28, talata 16 hanggang 20.
pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Maaari na po tayong umupo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. 3 beses po nating isisigaw, Jesus is alive, to God be the glory. Okay, go! Jesus is alive, to God be the glory. Jesus is alive, to God be the glory. Jesus is alive, to God be the glory. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Actually, ito po isang tradisyong maganda rin naman sapagkat ito po laging nagpapaalala po sa atin. Bagamat 2,000 taon ng mahigit ang nakakaraan nang mangyari, itong mga tradisyong kinagisnan po natin halos minsan sa loob ng bawat taon ay nangyayari. Tuwing dineklara na nga po na tinatawag na mahal na araw. Ito po'y nakakabuti sapagkat ito po'y lagi nagpapaalala sa atin. Tulad po ng banal na hapunan, inaalala po natin yan minsan sa isang buwan, di po ba? So nakakatulong ito para ma-refresh, ma-recall, ma-recommit, ma-rededicate natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ang mahal na araw naman ay isang paglalarawan ng kung ano ba talaga naganap sa istorya ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po yung ating babaybayin. Ang paksa po natin ngayong araw pong ito sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon sa tradisyon na ating pong isinasagawa taon-taon ay matagumpay na pagdating, matagumpay na pagkamatay, at matagumpay na pagkabuhay. Okay, salamat sa Panginoon. Nabasa na po ng ating tagabasa kanina ang Matthew 28:16-20. So ano nga po ba ang mga naganap o mga pangyayari sa mga oras na, sa mga araw na iyon? Ating pong balikan. So meron po tayong 3 pangunahing mensahe. Ang unang mensahe po ay paglalarawan na naganap sa buong pangyayari kay Jesus, nating Panginoon at tagapagligtas. Simulan po natin nung nakaraang linggo. Ang tawag po nung nakaraang linggo ay linggo ng palaspas. Okay. Ito po yung isang tradisyon na kung saan nagdadala ang mga tao ng mga palaspas sa kanya-kanya pong mga simbahan upang ito po ay pabindisyonan sa kanila pong paniniwala na sa pamamagitan ng palaspas na ito, pag inilagay po sa bintana at saka po sa pintuan, napapalayas ang masamang espiritu at dumarating ang mga swerte o pagpapala sa kanilang mga buhay. No? Ito pong kwentong ito ay kwento na kung saan ang Panginoong Jesucristo po'y matagumpay na pumasok sa Jerusalem, sakay po ng isang asno at saka po mayroong kasamang bisiro, kung saan iniisip ng mga tao ito na ang papalit kay Emperor Tiberius noong panahong iyon. So iniisip nila kung itong emperor na ito ay mapapalitan ng Jesucristo, no? Na kung saan ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapakain ng napakaraming tao. Siguro napakasaya natin dito sa Jerusalem. Kaya lamang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, instead na pumunta doon sa Kapitolyo ng imperyo, ay dumiretso po siya sa templo at nagsimula na po itong mangaral. Bagay na ikinabigo ng mga Pariseo at ng mga tao ng mga panahon na yon, at ito po'y naging dahilan upang gumawa sila ng isang kaparaanan ng pagkagalit at pagbibintang sa ating Panginoon. So pagkatapos po ng ganap na yon, dating po ng araw ng Lunes,
ito naman po ang pagtatanim ng galit ng mga Pariseo laban kay Jesus at pagpapaliwanag ni Jesus sa mangyayari sa huling araw. Nangyari po yun ng araw po ng Lunes Santo. Okay po? So ito po, dito po nagtanim ng galit ng mga Pariseo sapagkat si Jesucristo ay nagsisimula ng mangaral patungkol sa kanyang sarili, patungkol sa unti-unting magaganap sa huling araw. At pagkatapos po na naganap na yon, dumating po ang araw ng Martes, ang naging sentro naman ng pag-uusap ng mga panahon na yon ay pagtatalo-talo sa pagitan ni Jesus at ng mga Pariseo at babala naman ni Jesus sa mga huwad na propeta. So, nung araw ng Martes, tuloy-tuloy ang pangaral ni Jesus ng katotohanan, bagay na pinasisinungalingan naman ng mga Pariseo noong mga panahon na yon. At pagdating po ng Miyerkules, ito po ay pagtatakwil na ni Judas at paghahanda na ng Paskwa. So nasusubaybayan niyo po yung kwento? Ayan, may mga talata naman po sa ating screen. At pagdating po ng Huwebes, ito na po yung huling hapunan at paghuhugas ng paa ng mga alagad. Okay. So sa huling hapunan, dito po yung ating every once a month na ginagawa, in every month, first Sunday of the month, nagkakaroon tayo ng pag-alaala ng banal na hapunan. So araw po ng Huwebes naganap yon. At pagdating po ng Friday, Biyernes, ito na po yung pagdakip kay Jesus at pagpapahirap sa ating Panginoong Jesus. Okay? Then, pagdating po ng Sabado, ito na po yung paglilibing ni Jesus, kay Jesus, at pagbabantay po sa libingan. Okay? At pagdating uli ng araw ng Linggo, ito na yon. Ito na po yung pagkabuhay ni Jesus at pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. Yun po ang simpleng kwento. Pagkati po sinundan mula Linggo, papuntang Linggo, yun po yung mga highlights na mga naganap. Siyempre, doon po sa isang linggo, meron po doon tumatak sa ating lahat. At tumatak sa lahat ng kakristyanuhan, tumatak sa lahat ng nananampalataya sa ating Panginoon. Ito yung 7 huling wika. Ayan. At dito po tayo medyo magbibigay po ng pagpansin. Ang unang 7 wika po ay nagsisimula po sa katagang, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang katagapong ito ay sumesentro po sa pagpapatawad ng ating Panginoong Hesukristo. Pagpapatawad na kung saan wala naman talaga siyang kasalanan, pero siya po ang umako ng kasalanan natin. Sa kabila ng pasasakit na dinaanan at dinanas ng ating Panginoong Hesukristo, ang salitang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi paggiganti, hindi pagganti, kundi katagang Pang-Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bawat hampas, ang tugon ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Bawat pako, bawat pagbaon ng pako, patawarin mo sila. Lahat ng mga pasakit na ginawa sa ating Panginoong Hesus, dinuraan siya sa kanyang muka, patawarin mo sila. Pinagpasan siya ng krus, patawarin mo sila. Ito po yung isang kapahayagan ng ating Panginoong Hesus na mararamdaman mo talaga na kahit ang dami mong kasalanan, o kaya sa pakiramdam mo parang hindi ka karapat-dapat, pag nabasa mo itong talatang ito, maiiyak ka eh. Di ba? Kasi meron pa pala akong pag-asa. Meron pa pala akong pagkakataon para makalaya mula dun sa nagpapahirap sa akin
na ang pakiramdam natin, palagi nating sinisisi ang ating sarili mula sa dami-dami ng ating pagkukulang. Di ba pag meron tayong mga pagkukulang, ang lagi nating iniisip, hindi na ako karapat-dapat sa harap ng ating Panginoon. Di ba? Kaya hindi na ako magsisimba kasi may kasalanan ako eh. Kaya hindi na ako maglilingkod kasi nahihiya na ako sa ating Panginoon. Pero sa totoo lang, kahit kailan sa puso ng ating Panginoon, hindi siya nagtatanim ng anumang galit o sama ng loob sa atin. Bagkus ang kapalit ng ating paglayo ay pagsasabing, anak, pinatatawad kita sa aking mga kasalanan. Alam mo yung salita ng Panginoon ay hindi niya nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito yung panahon kasi hindi pa nila kilala si Jesus na Panginoon na tagapagligtas Para bang sa isip ng Panginoon, kung ako lang sana ay kilala ninyo na ako'y Panginoon tagapagligtas, palagay ko hindi niyo ako ipapako Nakuha po ninyo. Tingin ko hindi niyo ako itatakwil. Tingin ko hindi niyo ako parurusahan. Kasi kilala niyo na ako Kaya lang sa panahon na yon, hindi pa tapos ang kanyang misyon At doon nga nasusubok ang pananampalataya ng mga taong kausap niya, hindi pa man nangyayari kung talagang naniniwala kayo sa Diyos, maniniwala kayo kay Kristo. Yun ang kwento nung panahon na yon. Ang problema, hindi sila naniniwala sa sinasabi ni Kristo Kaya sabi, ang naniniwala sa Diyos ay sa Diyos. Pero hindi kayo naniniwala sa Diyos, kaya hindi kayo sa Diyos. Kaya nung mga panahon na yon, ang pananampalataya ay isang mataas na antas ng pagkakilala sa Panginoon. Di ba ang tamang pakahulugan ng pananampalataya ay hindi pa nangyayari, naniniwala ka na? Di ba? Ang mangyayari pa lang, pinaniniwalaan mo na mangyayari na. Nananalangin ka sa may sakit, na gumaling, sa isipan mo, pinagaling na. Kahit hindi pa nagaganap ang kagalingan. Tama ba? Yun ang pananampalataya. At yun din ang nasa isip ng Panginoong Hesus nung mga panahon na yon. Walang naniwala sa Kanya sa kabila ng Kanyang pagpapakilala. Bagkos, ipinako pa siya sa krus. Kaya sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ngayon, doon sa mga agad ay naniwala, di ba? Sila yung umiiyak. Sila yung nananaghoy. Sila yung nasasaktan. Tuwing hagupit kay Jesus, sila yung umiiyak. Pero doon sa hindi naniniwala kay Jesus, tuwing hagupit kay Jesus, tuwing pagpako kay Jesus, tuwang-tuwa silang nagsisigawan, natutuwa. At iniiyak niya doon sa kanyang ama, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pagkatapos na naganap ang pangalawa, ito ang pangalawa niyang sinabi at sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ang lugar na yon, kung tinatawag nila ay lugar ng mga bungo, o kaya ay Golgota, ang tama pong lugar. Golgota o lugar ng mga bungo. Yung lugar na yon ay lugar na kung saan ay pinakasukdulan. Kung ikaw ay napakasama, sobrang sama, wala kang kwenta, hindi ka karapat-dapat, karumal-dumal ka, diyan ka sa lugar ng mga bungo. Okay pa? Si Jesus ay napasama doon sa lugar na yon. Siya lang ang walang kasalanan sa lahat ng dinila doon. Siya lang ang malinis, siya lang ang matuwid, pero ibinilang siya na makasalanan, dala-dala ang kasalanan natin sa lugar na yon. Ngayon, may dalawa siyang kasama. Sa tradisyon, ang tawag nila ay si Demas at saka si Hestas. Pero yun ay wala sa Biblia, sa tradisyong kaisipan. Yun ang pangalang ibinigay. Ang sabi nung isa, kung talaga ikaw ay Diyos, bumaba ka dyan sa pagkapako sa krus, pati kami iligtas mo. Ang sabi naman ng isang magnanakaw na mamamatay tao, sabi niya, wala kang galang.
ang taong ito, wala siyang kasalanan. No? Wala siyang kasalanan. Tayong dalawa, ang tama lang na naririto. Pagkatapos, nagbanggit siya ng isang kataga, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Kasi yung isa nagbanggit, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sumagot naman si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ngayon ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Alam po ninyo, ito ang isang pinangahawakan natin sa ating panahon. Lahat ng sumampalataya sa Panginoon, hindi ililigtas bukas. Hindi makakatanggap ng kaligtasan mamaya. Hindi makakatanggap ng kaligtasan ilang oras pa ang mag-aantay sa'yo. Pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, tulad ng ginawa natin, ang kaligtasan ay ngayon. Ang kaligtasan ay ngayon. Amen ba? Salita ni Jesus, isasama kita ngayon din sa aking paraiso. Sa isang salita na nagpapahayag ng pananampalatayang, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Yung magnanakaw, wala na siyang magagawa para maglingkod pa. Nakapako na eh. Meron pa ba siyang oras para maglingkod? Wala na. Katapusan na niya nung oras na yon. Segundo na lang, minuto na lang ang nalalabit sa kanya, malalagutan na siya ng hininga. Di ba? Pero ang kaligtasan ay hindi ipinagdadamot sa Diyos. Hindi sinasabing kinakailangan nakapaglingkod ka muna bago ka maligtas. Kasi nga ang kaligtasan ay na kay Kristo sa kanyang biyaya. Amen ba yan? Kaya lang nakapanghihinayang. Yun eh. Nakapanghihinayang na sana noon pa kita nakilala at nakapaglingkod pa ako sa iyo. Sana bago mo ako kinuha. Bago ako namatay. Di ba? Nakakatuwang isipin, maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakakalungkot namang isipin na huli na ang lahat bago ko nakilala ang Panginoon. Kaya mapalad po kayo, kayong mga kabataan, bago nyo palang nakilala si Lord, napakahaba ng inyong pagkakataon para paglingkuran ang napakabuting Diyos na nagpatawad at nagligtas sa inyo. Amen? Palakpakan naman natin si Lord dyan. Nung makilala ko ang Panginoon, 13 taon. Napakapalad ko po. 58 years old na ako ngayon, nasa 40 plus na rin ang aking paglilingkod sa pagiging anak ng Panginoon. 20, tama. So praise God. Napakabuti ng ating Panginoon. Yun, maaari nakilala nyo, nasa kaligitnaan kayo ng 30s, 40, it's okay. Kasi mahaba pa naman ang panahon natin para maglingkod sa Panginoon. Ang isang pinapaalagahan ng ating Panginoong Hesus ay ang kaugnayan o ang relasyon. Ito po ay naganap sa kanyang pangatlong wika. Pagkakita nga ni Hesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito ang iyong anak. Nang magkagayon, sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Alam po ninyo, hindi ito nakakapagtaka kay Maria nung panahon na yon. Kasi ipinagbubuntis pa lang itong si Jesus. Hindi pa ito ipinapanganak, ipaglilihi pa lang, sa panaginip pa lang, sa panahon ni Jose at ni Maria, alam na niya na ang kanyang ipagbubuntis ay galing sa Diyos. Tama? Kaya alam niya na si Jesus, ginampan na lang niya ang kanyang tungkulin sa lupa bilang ina. Kaya nung dumating po ang punto na ang Panginoong Hesus ay gumanap na sa kanyang tungkulin at ipagbilin kay Juan na itong si Maria na iyong ina, o ang tawag pa nga ay babae, narito ang iyong anak, nang magkagayon sinabi niya sa kanyang alagad, narito ang iyong ina, kay Juan kay Maria, ang sinasabi ni Jesus, Juan, kayo talaga ang may kaugnayan sa lupa.
Alam ni Maria ang aking ina na ako ay sa Diyos. Tama? Kaya sabi ni Maria ni Jesus, na nakatayong alagad niya ang kanyang iniibig na si Juan, sinabi niya sa kanyang ina, babae. Ibig sabihin, hindi naman kawalan ng respeto, kundi pinapakita lang man niya na ito na yung panahon para maintindihan ng bawat isa sa atin na tayong dalawa ay merong kaugnayang iba na. Hindi na panglupa, kundi ako ay panglangit na, ikaw ay sa lupa. So, yung pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesus sa kaugnayan ay napakahalaga. Alam naman natin kung paano inilagaan ng kanyang ina. Alam naman natin kung paano niya inilagaan ng kanyang mga kapatid. Alam naman natin kung paano niya inalagaan ang kaugnayan sa kanyang mga alagad. At yung pagkakataon na yon, ipinagbili na niya si Maria kay Juan, na siya ang mag-alaga, magpatuloy sa lupa bilang may kaugnayan. Kaya alam po ninyo, nalulungkot ang Panginoong Jesucristo kapag nakipag-ugnay siya sa atin, pagkatapos hindi natin pinapahalagahan yung pakikipag-ugnay natin sa Kanya. Ano ba sabi ng John 1:12? Diba? Ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Siya ay naging anak ng Diyos, hindi sa kalikasan o kagagawa ng tao. Ang kanyang pagiging anak ng Diyos ay sa Diyos. So, ganon kalalim yung kanyang pakikipag-ugnayan sa atin. Ang malungkot, hindi pinapahalagahan ng tao ang kaugnayang ibinigay na ng Diyos sa atin. Alam po ninyo, ang napakaganda nga dito, ang kaugnayan ng Diyos sa atin, sa lupa at saka sa langit. Di ba napakasaya? Napakaganda, di ba? Ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. O, ang mabuhay ay si Kristo. Dito sa lupa, may kaugnayan ka. Ang mamatay ay pakinabang. Doon sa langit, may kaugnayan ka. Yun ang ipinakita ni Jesucristo sa kanyang panahon. May kaugnayan ako sa lupa, may kaugnayan din kayo sa akin sa langit. Okay? Pang-apat, at nang malapit na 3 ng hapon, sumigaw si Jesus ng napakalakas na sinabi, Elai, Elai, lama sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung unang tatlo ay kataga-pabor sa atin. Okay? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pabor kanino? Sa atin. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Pabor kanino? Sa atin pa rin. Okay? Babae, narito ang iyong anak. Nang magkagayo sinabi sa alagad, narito ang iyong ina. Pabor kanino? Sa atin. Hindi sa kanya. Pero dahil pinasan na niya ang kasalanan natin, naramdaman na niya yung bigat nung magsimula na ang kanyang ama ay lumayo sa kanya. Para maintindihan ninyo, ang ating Diyos ay banal. Hindi siya pwedeng mabahiran ng kahit katiting na dumi. Kasi siya ay banal. Ang problema, yung kanyang anak na napakalinis at napakatuwid at napakabanal, nabalutan ng kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat. Nag-detach sila ngayon. Naramdaman ngayon ng ating Panginoong Hesus na hindi na niya katabi ang kanyang ama. Na hindi na niya makausap na mabuti ang kanyang ama. Na hindi na sumasaklolo para sa kanya. Kasi alam po ninyo, bagamat ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. Nung mangyari po ito, siya po ay taong tao. Hindi ito peke na, aray, pero hindi niya nararamdaman kasi Diyos siya. Okay po? Hindi siya pinutungan ng koronang tinik na pinagkasya yung napakaliit pagkatapos
nagpulandit ang lahat ng mga dugo, nagtalsikan sa kanyang ulo, nagkukunwari siya, aray! Pero hindi pala totoo kasi siya ay Diyos. Hindi po ito kwento, drama. Ito po ay kwentong totoo. Kurutin mo yung iyong balat. Masakit. Ganon din si Jesus. Kasi siya po ay tao. Di ba? Kumuha ka ng karayom, iyong ibaon sa kahit sang parte ng iyong katawan. Masakit. Kasi tao tayo. Si Jesucristo, nung mangyari ang lahat ng ito, siya po ay taong tao. 100% na tao. Hindi niya kinasangkapan ng kanyang pagiging Diyos para huwag siyang masaktan. Bagamat pwede naman niyang gawin, pero kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin, napasanin ang lahat ng kasalanan natin, damahin ang sakit na dapat dating maramdaman para malampasan natin ang lahat ng mga pagsubok natin sa buhay. Kaya pag ikaw ay nagsasalita, ang sakit-sakit naman, sasabihin sa atin ng Panginoong Hesus na naranasan ko na yan, anak, para sa iyo. At nagtagumpay ako. Amen ba yan? Kaya magtatagumpay ka, aking anak. Palakpakan natin si Lord doon. Yun po yun eh. Yun po yun. Kaya lalabanan natin ang mga stress, anxiety, depression. Kasi nasa ibabaw siya ng kapangyarihan ng napagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Alam nyo, malalim na pagtatagumpay na yung nagpatawad ka. Sa totoo lang. Tayo, salita lang ng tao na hindi may katotohanan. Ang lupit ng ating puso para magpatawad. Ang lalim ng ating kalooban para ibigay ang kapatawaran sa katotohanan. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ng pinakamasakit na hirap na kanyang dinanas, dinaanan niya para magtagumpay tayo sa lahat ng kahihiyan na pwede nating maranasan. Akala ba ninyo yung ipinapakita na krusipeho na nakapako dito na tao? Pagkatapos mayroong parang balabal sa katawan? Akala nyo po ba yan ang katotohanan? Ang katotohanan, inilantad si Jesucristong walang saplot sa kanyang katawan. Kaya hindi naman niya kayang pagtakpan ang kanyang sariling sapagkat siya'y nakapako sa krus. Kaya lantad na lantad ang kanyang kahihiyan pagkatapos balot na balot siya ng dugo ng kasalanan na ating ipinataw sa kanya. Pero yung kanyang dugo mula ulo hanggang paa ang siya namang naging sanhi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Diba? Masakit para sa kanyang iwanan siya. Napakasakit. Pero lahat ng iyon, tiniis niya. Doon nagsimula na sumentro na ang kanyang damdamin sa tao. Tingnan niyo po yung panglima. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya na uuhaw. Akala ng kawal ng panahon na yon, kailangan niya ay tubig. Kaya sumausaw sa isang suka pa, pagkatapos inilagay doon sa espongha, nilagay sa sibat at inilapat sa labi ng ating Panginoong Jesucristo. Pero alam naman nating lahat, sa panahong naiintindihan na natin ang espiritual, ang pagkauhaw ni Jesus ay hindi para sa tubig o sa pisikal. Ang pagkauhaw ni Jesus ay para sa mga taong dapat sana ay lumalapit sa Kanya, pero sumisigaw, ipako siya sa krus.
ipako siya sa krus. Ipako siya. Pagkauhaw sa mga taong walang panahon para sa Kanya. Pagkauhaw sa mga taong ayaw magbigay ng oras para sa Kanya. Pero sa kabila nun, sinasabi pa rin ni Jesus, kung sana kilala nyo na ako, hindi nyo ako kayang tiisin na hindi paglingkuran. Tama ba? Kaya salitang iniibig mo ba ako, ay isang katagang malalim ang sagot. Kasi seryoso siya eh. Iniibig mo ba ako? Dapat isang seryosong sagot din, oo, Panginoon. Pag ikaw ay nagsabing iniibig kita, Panginoon, walang kayong rason para hindi kayo maging masipag na dumalo sa mga gawain ng Panginoon na tulad nito. Na kahit madaling araw, pare-pareho tayo gumising ng 3 o'clock, di ba? Ang iba nga hindi na natulog sa sobrang excited. Ay ganoon din naman kami. No? Talagang naggisingan, kahit na ang hirap, gisingan. Kasi kinakailangan katagpuin natin ang Panginoon sa araw ng kanyang pagkabuhay. Alam niyo po, ito po yung automatic sa taong nagmamahal sa Panginoon. Ganon din naman nung tayo po umiibig sa ating puso o damdamin dito sa lupa. Di ba? Yung ating preparasyon, yung ating excitement na mga ginagawa natin sa mga mahal natin sa buhay ay wagas. Ginagawa natin ang lahat ng ito, nagbibigay tayo ng oras, nagbibigay tayo ng panahon para sa Kanya. Kasi gusto nating ipaabot yung ating damdamin sa ating Panginoon. Kaya yung po salitang nauuhaw ako, ang ibig sabihin ng Panginoon dito, uhaw ako sa pagmamahal mo, uhaw ako sa pagbabago ng buhay mo, uhaw ako sa paglilingkod mo, uhaw ako sa pananalangin mo, uhaw ako sa pagsamba mo, uhaw ako sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, uhaw ako na makitang ikaw ay naglilingkod sa akin. Diba? At nung pang panahon na yon, nakabukas na ang kurtina, no? Yan. May kurtinang katulad nito. Sa likod nito ay kabanal-banalang dako. Ang nakakapasok lang ay ang mataas na pari, high priest. May mga pari pero hindi high priest. Okay? Yung mga priest, dito lang sila sa banal na dako. Ito yung banal na dako. Ito yung kabanal-banalang dako, yung likod ng kurtinang ito. Ang magdadala dyan ay isang mataas na pari na nakasuot na meron siyang mga bell sa kanyang laylayan, sa kanyang palda. May mga bell. Pagkatapos, meron siyang tali sa kanyang katawan. Una siyang magdadala ng kanyang handog. Kinakailangan ay malinis, walang kapintasan. Dadaling ko doon. Okay? Pagka yung bell ay tumutunog pa, okay pa, buhay pa. Pero pagka hindi na tumutunog ang bell, kaya may tali, hihigitin yung high priest. Ibig sabihin, yung handog niya mismo ay hindi naging karapat-dapat sa Diyos. Kasi doon sa banal na dako, naroon yung Ark of the Covenant. Naroon yung presensya ng Diyos. Okay? Doon, sinusunog ang lahat ng handog. At kapag ang usok ay itim, nako, magtago na kayo sapagkat parusa ang darating. Pero kapag ang usok ay puti, tuwan-tuwa ang mga Israelita sapagkat pagpapala ng Diyos ay kanilang makakamtan. Ngayon, sa labas noon, sa labas ng banal na dako, ang tawag nila ay outer space, outer yard. Diyan naandan ang mga tao na nag-aantay. Okay? Nag-aantay lang sila at nag-aadala lang sila ng mga handog. Ganun ang ginagawa nila. May pang-araw-araw, may pang-piyesta, may pang-taon lang, may minsanan lang, pero lagi nila itong ginagawa. Ang nakakapasok lang ay ang mataas na pari noong panahon na yan. Pero nang si Jesus ay mamatay, okay? Nang si Jesus ay malagutan ng kanyang hininga, ayun, yung kurtinang yan ay nabuksan. Nahati mula sa taas
pababa. Ang ibig sabihin, hindi nyo na kinakailangan ang tao, hindi nyo na kinakailangan ang kahit sino para kausapin ang Diyos. Ikaw mismo, kahit saan ka naroon, anuman ang iyong ginagawa, naglalakad ka man, meron kang ginagawa, wala kang ginagawa, kahit saang lugar, dahil po sa ginawa ni Jesucristo, ang mensahe po sa iyo, anak, pwede ka lang makipag-usap at dumiretso sa ating Diyos na si Yahweh. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Kinasanayan na lamang po natin sa ating kinamulatan na lumapit sa iba't ibang mga pangalan para mailapit sa Diyos. Pero sa katotohanan, kahit ako, pwede naman sabihin na prayer request, it's okay. Magpanalanginan tayo sa isa't isa, walang problema yan. Kailangan naman natin gawin. Pero hindi ibig sabihin, kung wala yung panalanginan, kung wala si Tatay Pastor, hindi na kayo pwedeng dumiretso sa ating Panginoon. Mga minamahal kong anak sa pananampalataya, diretso lang kayo. Kausapin niyo ang Panginoon, malayang-malaya kayong tatanggapin ng ating Panginoon. At ang pang-anim, nang masipsip na ni Jesus ang maasim na alak, ay sabi niya, naganap na. Ibig sabihin, tetelestai. Ibig sabihin, tapos na ang aking misyon. Diba? Yun ang napakaganda. Ang napakaganda, tinapos ni Jesus hanggang huli ang kanyang misyon sa atin. Mga anak sa pananampalataya, may mission din tayong dapat tapusin dito sa lupa. Sana wag tayong huminto hanggang tayo may hininga. Sana hanggang sa huli, tulad ni Jesus, masabi na rin nating naganap na. No? Natapos ko na ang dapat kong gampanan. At nang masabi niya ito sa kapito, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama! Sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. You see? Gaano siya ka-intimate, gaano kalalim ang kanyang relasyon sa kanyang Ama. Sa kabila ng pag-abandona sa kanya, walang hinanakit, walang tampo, walang galit sa kanyang Ama. Bagkus sa kanyang huling hininga, pinagkatiwala pa niya ang kanyang espiritu, ang kanyang lahat na buhay, at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ganon po ang kasaysayan ng araw ng Biyernes na naganap. At ganon kalalim ang pag-ibig ng ating Panginoon. At sabi nga natin, nung araw ng Sabado ngayon, naging abala sila sa paglilibing kay Jesucristo, at meron ding naganap, ayon din sa kwento ng Biblia, na pinuntahan pa ni Jesucristo ang mga nangaunang mga nangamatay sa panahon ni Noah. Nagbakasakali pa siya na mangaral na mapagbago ang kanilang mga buhay. Pero alam po ninyo, ang masama at talagang likas na masama ay masama. Pero ang masama, kahit na sobrang sama, magbigay lang ng kahit katiting na pananampalataya kay Jesucristo, mapagbabago ang kanyang buhay. At nang makikatlong araw, sabi ng pangatlo nating punto, pagkabuhay, pag-asa, at tagumpay. Sabay-sabay natin basahin. Unang Korinto, 15:1-11. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinangahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad na sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan,
kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila ang buhay pa ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos ay sa kanyang lahat ng mga apostol. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng walang sa panahon, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawagin ng isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob nila sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang paniwalaan ninyo. Jesus is alive. Napakadaming saksi ng kanyang pagkabuhay para paniwalaan nating siya ay buhay. Roma 11:33-36. Basa. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Hindi matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino makapagpapaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino makakaunawa ng kanyang pamamaraan gaya ng nasusulat? Sino nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino maaaring maging tagapayo niya? Sino makapagbibigay ng anuman sa kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa kanya, sa pamamagitan niya, sa pag-aari niya, sa kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen! Sa Panginoon Diyos ang papuri at pasasalamat. Tayo po ay tumayong lahat. Muli nating bigkasin ng tatlong sabay-sabay. Jesus is alive, to God be the glory. Go! Jesus is alive, to God be the glory. Jesus is alive, to God be the glory. Jesus is alive, to God be the glory. Praise the Lord. Okay, aawit po ang ating worship. Sabayan po natin sila kung ano nakahanda para sa oras na ito. Hari ng lahat, yan ang ating aawitin. Sabay-sabay tayong umawit. Let us celebrate Jesus is alive. The King of Kings and Lord of Lords. Woo! Everybody clap your hands. Kung ang puso di malinis, paano haharap sa'yo? Kung ang sala'y bibilangin, paano lalapit sa'yo? Kung ito
Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Nagsakripisyo at tumubos ng aming mga kasalanan. Pinapupurihan po namin at niluluwalhati po namin ang iyong pangalan. Patawad po, Diyos, sa mabibigat na kasalanang aming nagawa. Patawad po, Diyos, sa mga kasalanang araw-araw po naming nagagawa. Panginoon, wala na po kaming magiging rason para sabihin hindi namin alam ang aming ginagawa. Yes, Lord. Panginoon, alam na po namin ang aming ginagawa. At naiintindihan po namin ang iyong pagtubos sa amin. Naunawaan po namin ang pagdating niyo sa buhay namin. Naintindihan na po namin kung paano niyo po kami pinatawad sa aming mga kasalanan. Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal. Bagamat kapos at kapos ang pagmamahal na naibibigay namin sa iyo. Salamat po. May kabuluhan ang aming ginagawa dahil ikaw po ay buhay at nananatiling buhay. Nasa kanan ng Ama. Gumagawa, naghahanda ng mga silid sa sino mang sa iyo ay sumasampalataya. At nagpapasalamat kami, aming Panginoon, dahil kami po ay kinatagpo ninyo sa kanya-kanyang panahon. At salamat dahil hindi kami tumanggi o tumalikod man lang sa iyong panawagan. Nagpapasalamat kami. Pinapadalangin po namin ang lahat ng mga kapatiran po namin na naka-online, marahil sila ngayon. Sila po'y aming ipinapanalangin na lagi ding bigyan ng pagkakataon na kahit po minsan sa isang buwan, madalo po kami sa bahay-sambahan upang sila po'y makasama namin, maiparamdam din po namin kung gaano kami nananabi sa mga ganitong pagtitipon at pagpapalakasan na pagdating po ng araw ay kakailanganin po namin ang tatag, ang tibay, ang palakasan ng isa't isa. Lalo po sa mga panahon ng mabibigat na pagsubok na pwedeng dumating sa mga oras at araw na hindi po namin namamalayan. Aming Diyos, aming Panginoon, ipinapanalangin po namin ang buong mundo na nagdiriwang ng iyong pagkabuhay. Sana po ito ay lalong magpamulat ng pagkakilala at paglapit sa iyo ng buong mundo, ng buong mundo, ng buong mundo. Mula sa aming Pangulo, patungo sa lahat ng mga nangangasiwa sa bansang ito. Una sa lahat, sa puso nila, huwag nilang makalimutan na mayroong Diyos na umibig ng gayon na lamang, na ang tanging kailangan lang ay pagsampalatayan ng buong mundo, ng lahat ng tao, upang makasumpong ng buhay na walang hanggan at karapatan ng pagiging anak ng Diyos. Salamat po sa muling paalala sa amin na lalo pong nagdagdag ng kasiglahan upang patuloy kaming manangan at magtiwala sa iyo na sa panahon ng kasakitan, ikaw ang aming kagalingan. Sa panahon ng kabiguan, ikaw ang aming pag-asa. Sa panahon ng panghihina, ikaw ang aming kalakasan. Sa panahon kami naliligaw, ikaw ang magtutuwid ng aming gabay, ng aming direksyon, at ikaw ang aming gabay. Kaya naman aming Panginoon, muli tinataas namin ang iyong pangalan, pinapupurihan ka namin, aming Panginoon. Sa iyo lahat ng kapuri at kaluwalhatian na tangi ikaw lamang ang mayroon at tangi ikaw lamang ang may karapatang tumanggap nito. Purihin ka, itaas ang iyong pangalan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Woo!